Welcome back to Good Morning Boss. At ngayon naman, Sandro, alam naman natin na talagang pumasok na ang summer. At ang dami diyang kabataan ng hilig-hilig mag-engage sa mga summer activities. Yes. And hindi lang yan, siguro kasi since bakasyon na nga para sa mga estudyante, lahat sila gusto yung magpuntahan sa beach at para mag-enjoy at mag-relax na Pero ang siguro. tanong natin, kaya ba nila ang summer heat? Yes. At lalo na ngayon, kamakailan ang dami na balita na marami na heat. So, lahat ng yan na alamin natin ngayon, ito very exciting to para bigyan po tayo ng information about this. Makakasama po natin this morning ating very special guest, si Dr. Tony Leachon ng Department of Health, Consultant on Non-Communicable Diseases. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Sandra. Good morning, Diane. Sir, maybe we could start off na ang common nga po kasi na nangyayari ngayong summer season ay yung heat stroke. Ano po ba tong heat stroke na ito na kadalasan po nababalitaan natin na nangyayari po sa ating mga kababayan? Ang heat stroke is a medical emergency na pagka ang temperature mo ay umabot ng 40 or 41. Now, ang normal is anong? ang normal 36 body po? temperature natin ay usually 36, 37. 36 Or 37. So, pag wala kang lagnat, 37 yon. Opo. So, pag sinabi natin low-grade fever, yan ay 37 to 38. Opo. Pag sinabi natin moderate grade fever, 38 to 39. Pag umabot ka ng 39, 40 hanggang 41, high-grade fever yan. Opo. So, ganun po katumbas nung nararamdaman ng heat stroke. Kumbaga, parang may 40 high-grade degrees? fever na rin po. Yes. So, siguro, ang tanong natin, ano nangyayari sa katawan pag mataas ang lagnat mo? Ang unang mangyayari sa katawan mo ay bibilis ang heartbeat mo. Okay? So, pag bumilis ang heartbeat mo, maaaring tumaas din ang blood pressure mo. So, pag tumaas ang heartbeat mo at saka blood pressure mo, ang mangyayari nito, pwedeng tumaas din ang iyong respiratory rate at mangangailangan ng increased metabolism ang body mo. So, therefore, ang tendency niyan, in worst cases, pwede ka ma-dehydrate kung exposed ka sa sun. So, kasi increase yung metabolism mo. So, therefore, a lot of things ang pwede mangyari. And there are special people na natatamaan ito. So, perhaps, mas maganda sabihin sa ating mga kababayan, sino ang mga at risk of development ng heat stroke. Yes. Alright. Tayong lahat, basta't exposed ka sa sun, walang exception. Kaya lang, sino mga more predisposed? Mas prone. Oo, or more prone. Okay. Yung first segment, yung mga mga bata, infants less than 2 years of age. And second, yung above 60 or 70, lalo na yung may ngayon ang nahuhospital, karamihan itong second segment or second profile ng patients. Ito yung may mga diabetes, hypertension, kidney disease, alright, or na-stroke na dati. Now, yung mga may sakit sa puso na umiinom ng diuretic, lalo na yon kasi water pill yun eh, lalo yung mga didisgrasya. Ang pangatlo, mga atleta na nagte-train under the sun, tapos underhydrated o dehydrated. At yung mga karaniwan tao natin na nasa work, na nag-work sa kalye, mga traffic enforcers, Mga street sweepers din po siguro, street sir. sweepers, farmers, jeepney drivers also. jeepney drivers, a lot of people na nandyan ngayon. So sila yun mga nadidisgrasya. Kaya siguro importante din, Sandro, na talagang huwag tayo ma-dehydrate. Lagi tayo uminom ng water para at least, kasi alam ko kapag nagka-heat stroke ka tapos dehydrated ka, mas delikado po. Correct. So, siguro tatanungin ng mga babae natin, paano naman natin mapiprevent at ano bang stages yan para malaman natin? Yes, ang first stage po yun usually heat exhaustion. Alright, yun yung mild pa. Opo. Ano ba yung mga symptoms? Ang symptoms niyan usually meron kang dicciness, may body weakness ka, may headache ka, may fatigue, minsan nausea, vomiting. Yan ang mga symptoms yan o nahihilo ka. Ang pangalawa, yung bordering na sa moderate going into the severe one na parang coma ka or nagsashock ka. Ito yung mga pasyenteng nahihimatay na, nagkukonvulsyon, high-grade fever na 40, na para nagsisimulate na ng cardiovascular stroke, yung tunay na stroke. So this can lead to a real stroke. Kumbaga, Sir, heat stroke bago lang. tayo maaari niyo po bang i-discuss para rin sa kaliwanagan ng viewers natin ang kaibahan ng heat stroke sa stroke? Okay. Ang heat stroke, yung binanggit natin because of high-grade fever. Ang stroke naman, yung sinabi mong stroke, Clogged ito arteries. Clogged artery or pumuputok na artery dahil sa pagtaas ng blood pressure, mataba ang patient, obesity. Pero maaari rin from heat stroke pumunta ng stroke. Yes. Kaya yung sinasabi natin, yung vulnerable segment ng population,
yung matatanda na may pre-existing risk factors for heart disease. Mas prone and Oo. higher risk, kumbaga. So kunyari, ito yung mga pasyente nakikita natin na bigla na lang na himatay, tapos may diabetes, may risk factors for heart disease, may nag-i-smoke, umiinom ng alcohol. Okay, not necessarily with fever. So kunyari, nagpunta siya dyan sa park, tapos di siya nag-hydrate, patient siya na may diabetes, may hypertension, na-expose siya. Since meron na siyang limited reserve sa heart, madali mo siyang maitulak into a heat stroke with concomitant cardiovascular stroke. Yes. Sir, nasabi niyo yung mga complication symptoms. Ano po ba yung maaring gawin ng mga, kunyari may viewers sa aid, yung una nilang maaring gawin para at Okay. least Kung may ma-prevent kasamahan man sila Oo. na nakikitaan na nga po ng mga symptoms ng heat Okay. stroke. Ang first aid na dapat gawin, ihihiga yung patient. Kunyari na heat stroke na, nasa dagat ka, ihihiga yung patient. Tapos lalagyan ng konting pampataas lang sa paa or elevate the legs para yung circulation ng dugo, Oh, bakit sa may head oo. siguro, sir. Tapos dadampian sila ng wet towels o para yung sa bata pag nilalakad, tepid sponge baths ang tawag doon. Okay. O, tapos papaypayan siya. Tapos may electric fan na nakatutok sa kanya. At kung gising siya, dapat painumin siya ng cold water. Okay. Okay. So pagka ganun ang sitwasyon at i-undress yung patient din as well. Ngayon, kung nagde-deteriorate ang patient at tingin mo lalo siya parang natutulog at hindi nagbabago ang pakiramdam ng patient. Habang ginagawa na natin to, sasakay na natin sa car or sa kotse going into the hospital kasi dapat yun na yung mga pasyenteng yun. Para mabalik yung tubig na nawala sa Yes. katawan nila. Siguro, Sandro, nasabi rin ni Doc sa atin kanina na importante rin na this summer we should wear light para at Yeah. least prevention yun sa masyadong mas dami malabas ng siguro init. yung init. Right. Yes, at saka siguro magbaon tayo ng water na para anytime pwede tayong uminom ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. And of course, magbaon tayo ng mga sombrero, yung mga protection payong. mula sa araw. Oh. Dun Sandro, Dean, no? Gusto ko lang idagdag kasi baka yung signs of tunay na stroke, merong code tayo dyan, FAST o FAST. Yung F, facial asymmetry. Kunyari pag pinangiti mo, May parang convulsion An- sa mukha. oo, Uneven yung face niya. Yung A naman, yung arm niya, papataasin mo. Pag hindi tumaas yung isa, may weakness. Okay. Okay, and then yung S, slurring na speech, bulol siya. Tapos yung T, time. Ibig sabihin yan, the sooner you get the patient in, the better. Para ma-restore mo yung blood flow, ma-unclog mo yung artery sa pamagitan ng medicine. Para hindi O, na nga yan. magtumuloy sa totoong stroke. So, ayan po, tatandaan lang natin ang FAST. Oo, F-A-S-T po yan. Pag F, facial, kapag uneven na. A, yung Arms. arms, hindi na ma-raise yung dalawang arms niya. And S, yung speech, kapag hindi bulol. Yes. And T, Bulol of na. course, time. Time. Isugod na po Importante agad yan sa ospital. Yes. Sir, ito po kasi ngayon nga since summer season, ang dami rin po mga nagpapapayat. So ginagawa nila, nagpapatuyo po sila ng katawan, lalo na yung mga athletes po siguro, and nagtitake po sila ng mga supplements katulad ng mga thermogenics po. Nire-recommend po ba natin ito na mag-take sila na, lalo na ganito kainit po yung panahon natin? Nakalagay sa textbooks saka sa mga articles, hindi nila ina-allow yung mga thermogenics at saka sports drinks Okay. during the hot. Kasi ang ibang mga contents yan, may mga caffeine din yan yung iba. And masama po ang caffeine? Masama ang caffeine kasi iihi ka ng iihi. Lalo na Okay. kung ng araw. Opo. Pero kunyari, inom ka ng coffee sa morning at covered naman at saka sa gabi, okay. But they don't recommend that, particularly in the beach area kung magka-caffeine ka. Lalo na kung meron kang karamdaman sa puso. Opo. Sir, kamakailan na balita na may namatay po na counselor at Oo. dahil sa heat stroke. Oo. Sa ngayon, kamusta po ang dami po ng pasyente na nagkaka-heat stroke sa Wala tayong masyadong official tawag nito na structured or formal data. But siguro in 1 month paglalabas ang Department of Health. Pero siyempre each hospital is a microcosm ng Yes. Philippine society, no. Kamakailan lang meron sa Rizal ako nabalitan 15. In our hospital Manila Opo. doctors, ako lang personally 4 eh. So how much more in other hospitals
meron yan. So talagang Oo. prone lahat. So Prone dapat lahat, talaga alamin natin, mag-research tayo kung Yes. paano maiwasan ito. Mm. So Doc, any last message na lang po to our viewers? Well, ang sa akin, dalawang reason kung bakit tayo hindi nagsasucceed health goals. The first is ignorance. So if we empower ourselves with knowledge, maganda ito. The second reason, ineptitude. Nakinig ka na sa television, pumunta ka na sa doktor, knowledge exists, but we fail to apply it correctly. Matigas ang ulo natin. And usually, pagka ganyan, nagkakaroon na tayo ng problema. So, address natin ang ignorance, address natin dapat ang ineptitude. Yes. Sir, huli na lang siguro pahabol na tanong po. Kasi sir, ngayon meron po tayong makikita mga sports drinks that help rehydrate the body. Is it recommended that people drink these sports drinks? And matanong ko po, di ba ang usual po they say na you should drink 8 glasses of water in a day. Ngayon pong mas mainit nga po yung panahon and mas yung heat stroke, is this still 16 recommended? glasses na Kaya daw. okay lang po bang mas madami Doble na. ang i-recommend po ninyo? Ang nire-recommend ko at least 12 glasses a day sa ngayon. Okay? Doon naman sa sports drinks, basta't walang caffeine, okay? Kasi okay din naman ng electrolytes, Yes. may sodium at saka potassium. Okay. All the more na dapat merong potassium. So, i-supplement natin yung drinks na with fruits din and vegetables as well. Okay. Ayan, maraming salamat salamat, po, Dr. Dr. Tony Leachon.